Sa nalalapit na bakbakan ng TNT at Barangay Ginebra, hindi na naitago ni RHJ ang paghanga kay RJ Abarientos ng Barangay Ginebra. Ipinaramdam naman ni Coach Tim Cone ang kanyang kagustuhang maagaw sa TNT ang kampyonato ng Governor's Cup. At si Coach Chot Reyes, tila kalmadong nagpasabog tungkol sa kanyang plano versus Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Isa si RJ Abarientos sa mga mainit na pinag-usapan sa naganap na PBA Finals Press Conference nitong nagdaang Huwebes. Ayon kay RHJ ng Tropang Giga, gustong-gusto niya ang galaw ni RJ mula pa sa Korea, kasabay niya ng pagkumpara dito sa isang sikat na NBA player. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Ronday Hollis Jefferson sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Nasa Korea ako nung nandun siya, pinagmamasdan ko siya doon. At yun ang kanyang unang taon bilang isang pro. Pinapanood ko siya at gusto ko yung laro niya. Para siyang Asian Steph Curry. Yung fancy dribble, ginagawa din niya. Gusto ko yung laro niya mula pa nung nasa Korea siya. Okay, so parang wala naman siguro mag-o-object dun sa sinabi ni RHJ, di ba? Sobrang malinis talaga yung galaw ni RJ Abarientos eh. At isa talaga siya sa mga rason bakit nasa finals ngayon ng Ginebra. Yung mga kamada niya sa mga nagdaang bakbakan nila ng SMB sa semis, ang laki ng impact po nun. At posible magawa niya ulit yan sa laban nila ng TNT Tropang Giga dito sa finals. And siguro hindi rin naman siya i-recognize ng KBL kung hindi talaga siya ganun kagaling, kung hindi ganun kaganda yung kanyang galaw. Ibig sabihin, may napatunayan na talaga si RJ at kitang-kita ni RHJ ang lahat ng yon. So para sa akin, isa rin si RJ sa paghahandaan talaga ni Coach Chot Reyes. Hindi niya kasi pwedeng isang tabi yung mga pinakita ni RJ habang paakyat sila dito sa finals eh. At sa panig naman ni Coach Tim Cone, nakikita rin natin na ipupush niya talaga si RJ para kumamada dyan. Alam niya kasi na malaki yung maibibigay ni RJ sa kanilang kampanya dito sa finals eh. Anyway, siguro may dagdag na rin natin. Tingin ko lang naging bentahe kay RJ yung dalawang import ang kalaban niya sa KBL or sa Korea. Malaking impact kasi nun eh. Iba yun. Kasi dito sa atin sa PBA, isang import lang tayo. So yung dalawang import talaga nakaharap niya doon, nagre-require yun ng pagiging physical na laban. Ibig sabihin, kailangan niyang sabayan ng tigas ng bakbakan. So sa tingin natin, isa yon sa mga humubog sa kanya sa ibang liga kung bakit ganito ngayon kasolid yung kanyang pinapakita dito sa PBA. Siyempre, alam naman natin na noon pa may kakayahan na siya. Walang question yon. Pero iba kasi kapag nasanay ka sa pagiging physical sa laban eh. Iba kapag matitigas yung nakakaharap mo sa bawat laban. At yun ang nangyari kay RJ sa ibang bansa. Kung napansin ni RHJ ang galaw ni RJ Abarientos mula pa sa KBL, makikita naman sa mga pahayag ni Coach Tim Cone ang kagustuhan niyang maibulsa ang kampyonato ng PBA Governor's Cup kalaban ng TNT Tropang Giga ni Coach Chot Reyes. Tanong, ano nga ba ang kanyang pahayag tungkol sa issue? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Lagi akong naniniwala na kung magsisikap ka talaga, aabot ka sa puntong ito. Halos do or die na to. Nakakadismaya talaga kung hindi kami mananalo dito. Kung manalo tayo dito, matutuwa tayo. Andyan tayo ngayon. Sigurado ako na handa na ang TNT at hindi na ako makapaghintay na gawin to. Grabe po yung mga sinabi ni Coach Tim Cone. Dito mo talaga makikita yung kagustuhan niya talagang maagaw ang corona sa TNT Tropang Giga. Parang tingin natin, ayaw na ayaw niyang mauulit yung nangyari sa nakaraang Governor's Cup. Nung time na yun, talo sila, di ba? Nagkaroon ng problema kay Justin, nadala ata sa hospital noon. So parang dismayado talaga sila noon. At ngayon, sisimulan nila ulit ang paghahangad ng makuha. Maagaw sa TNT yung corona. So ang laki na nakataya sa kanila. Pride, sabi nga nila, di ba? Pero mangyayari lang ang lahat ng yan kung magagawa nila ang game plan na ilalatag nila sa bawat bakbakan. Kung hindi sila masira ng TNT. Kilala naman kasi natin ng TNT bilang isang kupunan na bihasa sa depensa. So para sa akin, gagawin talaga ni Coach Chot ang lahat para hindi mangyari ang gustong mangyari ni Coach Tim Cone. Hindi niya papayagan ng ganun-ganun lang ang grupo ng Ginebra na bagsakan lang sila ng triangle offense na ikakasa ni Coach Tim sa laban. Kaya ang resulta, panalo tayong viewers. Makikita kasi natin na isang klasikong bakbakan sa pagitan ng depensa at opensa or sa pagitan ni Coach Tim at ni Coach Chot Reyes. Si Coach Yang, hindi niya nagawang butatayan ng depensa ni Coach Chot, di ba? So time naman ngayon ni Coach Tim Cone para subukan ang ilalatag na depensa ni Coach Chot Reyes. Kung magawa nilang pigilan yan, may posibilidad na makuha nila yung kampyonato. Kung hindi nila magawang pigilan ang depensa ng TNT, may kalalagyan siguro sila doon. Ulitin natin, sa ganitong laban tayo panalo. Viewers ang mananalo dito kasi maganda yung magiging laban. Habang tila desidido si Coach Tim Cone na agawin sa TNT Tropang Giga ang kampyonato ng PBA Governor's Cup, tila kalmado naman si Coach Chot Reyes nang humarap sa media nitong Huwebes at nang matanong kung ano ang kanyang plano sa bakbakan. Ito ang maikling tugon
Pero malamang sagot ni Coach Chot Reyes. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Hindi ko tinitingnan yung trend or yung nakaraan. Para sa akin, kung ano yung nasa harap mo ngayon, yung kasalukuyan. Sa huli, nasa mga kamay na ng players yan na mag-e-execute at sa kupunan na mas gustong manalo. Tama rin yung sinabi ni Coach Chot, di ba? Nasa players na po yan kung paano nila kukuhanin yung bawat laro. Hindi naman kasi siya yung papasok sa loob ng court eh. Maglalatag lang siya ng formula, ng taktika. Tapos bahala na si player kung paano niya tutugunan ng lahat ng ilalatag ni Coach Chot. Sa totoo lang talaga, kung titignan mo yung nakaraan, baliwala na talaga yon. Iba nung nakaraang taon, iba ngayon. Iba-iba na yung mga player ngayon eh. Nung kasi dito si Mikey Williams, ngayon wala na siya. Yung coach nung time na yun, si Coach Jolas, di ba? Sa panig naman ng Ginebra, iba na rin yung mga player ngayon. Like si Barrientos, si Holt, mga bago na yan. Kaya tingin natin, ibang laban na to. Wala na yung dati. Okay, andyan si Brownlee at RHJ, pero given naman kasi yun, sila talaga yung kukuhanin ng magkabilang team bilang imports. Pero yun na nga, yung locals, may nabago talaga doon. And speaking of imports, sinabi rin ni RHJ na hindi pa siya nakaka-move on sa pagkatalo ng Jordan dito sa Gilas, Pilipinas sa Asian Games. So, ibig sabihin, gusto niyang ipatikim kay Brownlee ang pagkatalo sa ikalawang pagkakataon sa laban ng TNT at Barangay Ginebra. So guys, maraming salamat.